So, hello, what's up mga ka-lifestyle? Welcome back again sa ating channel mga ka-lifestyle. So, for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about home credit, online lending application, Let's talk about yung mga problemang na-experience ngayon ng mga kababayan natin, na talaga namang until now, nagpapakaba sa kanila, no? Nagpapa-stress, depress sa kanila, no? Let me tell you this, no? Yung mga na-experience nyo ngayon, honestly speaking, na-experience ko na din po yan, Lately lang po, na-experience ko na pong kulitin, tawagan ng mga field collector ng home credit, Honestly speaking, yung mga yan, yung mga field collector, trabaho po nila yan. Actually, wala po talaga silang kasalanan kasi napag-utusan lang sila, trabaho po nila yan. Pero hindi naman lahat ng mga field collector na nagpupunta sa inyo is masama yung hangarin, Pero meron din iilan na talaga namang proven and tested na merong mga kagaguhang ginagawa, Like for example, merong nagbayad tapos hindi pala na credit, meron ganun, totoo po yan, meron ganun, meron ding mga field collector na matagal na palang wala doon sa home credit. I mean, hindi na nagtatrabaho pero nagpupunta sa mga kliyente, naniningil. So meron ganun, meron ganun, totoo po yan. So pag naka-encounter po kayo ng mga ganung klaseng mga incident ba ka-lifestyle, unang-una nyong gawin, of course, dapat pag-isipan nyo munang maigi if legit ba or totoo ba na if nagbayad ka makakredit agad, kasi nagawa na po natin ng video yan dati mga ka-lifestyle, na merong nagbayad pero hindi na credit until now, then matagal na palang yung field collector, matagal na palang hindi nagtatrabaho as a field collector na home credit, meron pong ganun, so tandaan nyo po yan. Ngayon kung walang-wala naman po talaga kayong ibabayad every time na nagpupunta yung field collector, okay lang po yan, okay lang po yan. Huwag po kayong matakot, huwag po kayo kagad ma-depress at mag-isip ng kung ano-anong masamang pwedeng ikasama ng sarili nyo. Like for example, nagdala ng demand letter, anyan. Actually, yung demand letter po, hindi naman po ibig sabihin once na naka-receive po kayo ng demand letter, makukulong na kayo, ipapatawag na kayo kung saan, kukunin na yung mga assets or mga ari-arian nyo, meron ganun kasi yung naka-indicate po kasi sa demand letter, yung naka-indicate po doon, yun po yung kabuuan ng paid ng utang nyo, meron din na binawasan na nila within that amount na lang yung babayaran nyo, pero naka-indicate din doon kung ilang days dapat bayaran nyo. Ngayon pag hindi nyo na bayaran yun, naka-indicate din doon na pwede kayong pakasuhan, so when it comes naman sa pakasuhan, small claims lang po yung pwedeng, hanggang small claims lang po, wala pong pagkakakulong, yung small claims po mga ka-lifestyle, nangyayari po yan doon sa mga checking tumalbo, ganun, yung mga sobrang lalaki na ng utang, umaabot na ng 1 million pataas, 100,000 pataas. Pero in case ng mga ganitong klaseng mga utang na minimum lang 5,000 pababa, 50,000 pababa, wala pong pwedeng makulong. Again, wala pong nakukulong sa utang, nasa batas po yan. And then ito pa, wala pa po akong nabalitaan po talaga na talaga namang nakulong sa utang. And then sa dami-dami po ng mga nagka-problema or let's say nag-abandon totally ng kanilang mga utang sa home credit, sa online lending application, do you think na
Do you think na mag-hire pa ng abogado yung mga kumpanya ng mga lending application ng credit para habulin itong mga taong to or pakasuhan itong mga taong to, no? Makes sense mga ka-lifestyle, no? Kasi sa pag ginawa po nila yan, malulugi po sila, malulugi po, no? Malulugi po kasi in the way na syempre merong mga dapat bayaran niya, mga attorney's fee, no? Maraming mga papel, hindi naman pwedeng basta ka na lang magpunta doon then magsampa ng kaso nang walang ilalabas na pera, no? So imagine, sabihin na natin na million yung mga kliyente na hindi na nakakabayad. Do you think sasampahan pa nila ng kaso yan, no? Para lang sa small claims, no? Mas mahirap paniwalaan po, no? Mahirap pong intindihin. So again mga ka-lifestyle, wala po tayong dapat ikatakot kasi ako na po mismo yung nagpatunay, no, na yun na nga, meron akong online application na totally inagtsipera ko na talaga, inabandon ko na nga due to hindi maganda yung na-experience ko, hindi naging maganda yung pakikitungo nila sa akin, actually gaya nga ng sabi ko dati, itong mga online application nakakatulong din naman to kahit pa paano. Yun nga lang, medyo hindi kagad tayo nila iniintindi, no? Hindi nila tayo binibigyan ng pagkakataon na or palugit ganyan, gusto kagad nila bayad agad. Ito meron ganun, kaya tumataas yung kanilang emotions, no, na umaabot sa point na hinaharas na talaga tayo, pinagbabantaan na tayo, pati mga contacts natin, mga kung ano-ano man yung mga social media account natin, pupuntahan nila na doon sila magko-comment. Yun yung mga nangyayari ngayon, so hanggang doon lang po yan, so wala na po tayong dapat ikatakot if tatakutin tayo ipopost sa social media. Na-explain ko na rin po yan dati mga ka-lifestyle, kasi hindi po nila gagawin na i-post ka sa social media. Kung ma-post ka man, pinakamatagal na po 3 days, no, i-delete po yan automatic ni Meta kasi sign of harassment po yan or cyberbullying, no, labag po yan sa madidetect po talaga ni Meta, especially pag yung nag-upload is hindi naman talaga active or let's say dummy accounts lang, no, madidetect po yan and then sila lang din yung makakita, no, especially pag hindi mo naman friends, no, so hindi mo makikita yan, sila lang din yan, gagawa sila ng GC, doon sila mag-upload ng mga post nila, i-add ka nila sa GC nila, then doon mo makikita yung picture mo, no, hanggang doon lang po yan. So yun, again sa lahat po ng mga users or kliyente na mapa-home credit man yan, mapa-online lending application man yan, na talaga namang stress na talaga, depressed na talaga sa kakaisip, no, ng solusyon kung paano nila isolve yung kanilang problema na sobrang lumaki na umabot na sa point na hindi na talaga kayang bayaran. So again, nasa sa inyo yan kung maniniwala kayo sa akin or hindi, or susunod gagawin niyo yung mga ginawa ko, no, nasa sa inyo yan. Hindi ko tinotolerate, hindi ko sinasuggest na takbuhan yan, ang gawin nyo lang, wala talaga, huwag yung pigain yung sarili nyo, pwede nyo balikan yan anytime. Pero once na hindi na talaga maganda yung pakikitungo sa inyo, pinagmumura na kayo, pinagbabantaan na kayo, nagte-text blast na, dead man nyo na yan, huwag nyo nang bayaran yan, kung mas maganda po, mag-switch SIM card na lang kayo or mag-off SIM, and then pagdating naman sa social media accounts, pwede nyong ibahin yung settings nyo, no, na pwede nyong i-private, no. Kung i-private naman, yung mga friends nyo makokontak pa rin naman kayo, yun nga lang hindi ma-access or hindi makikita mga photos nyo,
ano pa yung mga information, private information yun, hindi niya na makikita. So pwede niyo i-private kung natatakot kayo. Pero wala na akong medyo nababalitaan hindi maganda, no, na nagko-comment itong mga agent, kasi dati gawain po yan ng mga agent. And then napansin ko rin ngayon mga ka-lifestyle, ano, yung mga online leading application, hindi na, especially dun sa mga good payer, no, na auto reject na sila. I mean, nare-reject na sila kahit gaano kaganda yung kanilang history, no. Wala silang palto. I mean, wala silang paltos pagbayad, no. On ano talaga sila, advance talaga. Pero ganun pa man, nare-reject. So, ingat-ingat po kayo, especially dun sa mga may plano mag-fully paid, no? Na maganda talaga yung standing, no? Sa pag-loan, pwede kayong i-reject niyan kasi medyo nakikita kasi ng mga owner ng mga online leading application na hindi na maganda yung yung kitaan nila, kaya posibleng nililess na nila yung pag-renew, no, ng mga kliyente nila. Then binababaan na rin yung credit limit ng mga na-approve. So, yun ang mga lifestyle na share ko lang sa inyo. So, I hope meron kayong natutunan na laman ngayong araw. And then, once again, if bago ka pa lang sa aking channel, napadaan ka lang, please do like, share, subscribe, and then pakihit na rin yung notification bell. Once again, notify po kayo once again sa mga i-upload po natin mga ganitong klaseng content. So, yun lang mga ka-lifestyle, peace.